Welcome po. Hallelujah. Kung saan ang ipinapangaral lamang po natin ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Ito po yung mabuting balita ng tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. No? Kung kayo po ay hindi paligtas, kung kayo po ay nanonood ngayon, hindi pa po kayo ligtas, kung sasampalataya po kayo kay Jesus, maliligtas po kayo. At kung kayo naman po ay ligtas na, lalakas po kayo sa magitan po ng pag-aaralan natin ngayon kung pananampalatayanan po natin ang mga katotohanan ito. Para po sa mga makakapanood ng video message na ito, makikiusap na po ulit ako. Paki-like po, paki-share para mas marami po ang makinabang at mas marami po ang mapalakas, mapatatag at higit sa lahat marami po ang maligtas. Pagpatuloy po natin yung series natin sa FIT hanggang November na lamang po. Ang FIT, sabi mo sa katabi mo ay salamat. Salamat kasi marami na po tayong natutunan. Papasok na po tayo sa panahon ng Kapaskuhan sa December. So, tuloy po natin yung series natin. Alam sabihin ng FIT, faultless, ideal, triumphant. Ibig sabihin mga kapatid, ikaw ay walang batik, ikaw ay walang kakulangan, walang nawawala sa iyo. You are faultless. Ikaw ay ideal, ikaw ay katanggap-tanggap kay Kristo. Kahit na hindi ka katanggap-tanggap minsan pa nga sa pamilya mo o minsan sa mga mahal mo sa buhay. But know and remember that you are always accepted in the beloved. Romans chapter 15, verse 7. Christ has already accepted us. And because of the finished work of Jesus, ikaw ay triumphant. Ikaw ay mapagtagumpay. Amen mga kapatid? So kahit ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, sabi mo sa katabi mo, daanan mo lang yan. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Hesus ang magbibigay ng kalakasan sa iyo para mapagtagumpayan mo yung pinagdadaanan mo. You are triumphant. Let us continually renew our minds together. Sabi ko nga po, ang buhay Kristiyano ay tungkol lamang po sa pag-renew ng mind. Once na sumampalataya ka na kay Kristo, may mga katotohanan na dapat mong matutunan. Kinakailangan baguhin mo yung isip mo para sampalatayanan mo ang mga katotohanan ito. Pag hindi mo sinampalatayanan, mananatili ka doon sa dating takbo ng isip mo, which is basura. Amen mga kapatid? Sino po ito nagre-renew ng mind? Amen. Patuloy po tayong mag-renew ng mind. So, let us renew our minds to the gospel of grace today. Sa isang mensahe, pinamagatan po natin, knowing God is good. Knowing God is good. Who believes that God is good? Sino po naniniwala na mabuti ang Diyos? Yung iba po naniniwala na mabuti ang Diyos sa lahat. Tama po yung mabuti ang Diyos sa lahat. Pero hirap na hirap po silang paniwalaan na mabuti ang Diyos sa Kanya. Sabihin mo, is God good? Oo, God is good. God is good to everybody. God is good to everyone. But is God good to you? Ang Diyos ba ay mabuti sa yung... Hindi ko alam kung mabuti ang Diyos sa akin sa mga pinagdadaanan ko ngayon Hindi ko tuloy masabi, hindi ko ma-confess na mabuti ang Diyos. Kasi mga kapatid, God is good to everyone. And sabi nga po natin, God is good to me. Amen? God is good to me. So yun po pag-usapan natin ngayon. Alam po ba natin mga kapatid na ang ating pananaw sa Diyos ang humuhubog at nag-iimpluwensya ng ating mga asal, kilos, gawa, gawin at ugali. Kung ano ang pananaw mo sa Diyos, yun ang magdidikta kung ano ang magiging kilos mo. Kung ano ang magiging asal mo, kung ano ang magiging ugali mo. Kapag inisip po natin na ang Diyos po ay malupit, kapag ang Diyos po ay inisip natin mapaghiganti, kapag tinignan po natin ang mga pinagdadaanan natin pagsubok bilang mga paghatol niya sa atin, kapag pinalagay po natin mga kapatid na ang Diyos ay demanding, o kaya kapag ang Diyos po ay mapaghanap at mapaghingi at hindi nagpapatawad, ituturing po natin yung mga panahong may problema po tayo na parang pinaghihigantihan tayo ng Diyos. Bakit? Kasi nga, ang tingin po natin, ang Diyos ay mapaghanap. Hindi ko na ibigay yung hinahanap niya siguro, kaya naghihiganti siya sa akin ngayon. Kaya pinagdadaan niya ngayon ako sa mga pagsubok na ito. Kaya po, makakarinig po tayo, pag may mga tao pong dumadaan sa mga pagsubok, sabihin nila, ito, kaloob ng Diyos, bigay sa akin ng Diyos ito. Di po ba mga kapatid? Bakit? Kasi nga, ang tingin po nila sa Diyos ay Diyos na mapaghanap, Diyos na naghahatol. Kung paano po natin tinitingnan ang Diyos, yun po ang ating maisa sa isip. Sa totoo lang, sino ba naman ang pwedeng magkakumpiyansa sa isang galit na Diyos? Na handa kaagad na magparusa tuwing papalpak po tayo at magkukulang. Nakataas po ang aking kamay, pumapalpak pa po ako. Kayo po, kumusta? Naku, yari tayo kapag ang Diyos po ay mapaghiganti. Kung ang Diyos po ay magagalitin, kung ang Diyos po ay ang bilis magparusa, ang daling makapalo,
No po? At kung pinaniniwalaan po natin ang kalapitan natin sa Diyos ay naaapektuhan ng mali nating kilos, guguguli po natin yung buhay natin, na ang tingin po natin sa Diyos ay pinaparusahan po tayo. No po? Na ang tingin po natin sa mga sarili natin, malayo sa Kanya, marumi tayo. Titingnan po natin siya na lagi na lang frustrated sa atin. Titingnan po natin siya na lagi na lang bigo sa atin. Titingnan po natin siya na hindi natutuwa sa atin. Ipapalagay po natin na mabuti lang siya sa atin kapag mabuti naman tayo sa Kanya. God is good to me kasi I am good to God. Nagiging by works tuloy yung relationship mo kay God. Kaya you are trying to be good, you're trying to be good, you're trying to be good so that God will be good to you. Kapag ayos nga ang takbo ng buhay, nagtatanong tayo minsan, kailan naman kaya papangit ito? Sa sobrang nega na po natin, kapag maganda yung takbo ng buhay natin, nag-aabang tuloy tayo, napapangit yun. Kasi nga, hindi tayo makapaniwala, gano'n ka ba talaga kasi kabuti, God? Na papahintulutan mo na ang haba-haba na ilang taon ng maganda ang buhay ko, baka mamaya sa banda-banda yan, surprisahin mo ako. Baka mamaya sa banda-banda yan, you are going to break me. Kanina po umaga, nagpatugtog po ako ng mga praise and worship. 4 po doon sa kanta kaagad, may mga songs na break me. Basagin mo ako. Basagin mo ang aking puso. Now, nung tayo po mga kapatid ay hindi pa nakakaunawa sa biyaya, gusto po natin yung mga ganong kanta. Basagin mo, Panginoon. Break my heart with what breaks yours. May kantang ganun eh. Basagin mo ang puso ko sa mga bagay na nakakabasag ng puso mo. Natila ba mga kapatid, kung makikipag-isa lang sa akin ang Diyos kapag binasag na niya ako. The good news is mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, binuo ka ng Diyos. Amen mga kapatid. Hindi ka binabasag ni God. Ikaw ay binuo niya. Palakpak po natin si Lord. Praise God. Break my heart. No, kumanta nga si Connie Braxton. Unbreak my heart. Unbreak my heart na. Dapat ganun yung kinakanta natin. Ganun yung kinakanta natin kasi nga, in-unbreak na ni God yung heart natin. In fact, hindi niya in-unbreak yung luma nating heart. Binigyan niya tayo ng bagong heart. May bago ka ng puso, anak ng Diyos. Kung may bago ka ng puso, will God break your new heart? Kung kailan ka binigyan ni God ng bagong puso, bigla niya naman yung babasagin niya yung puso mo. Yung bagong puso na bigay ng Panginoon. You see, bakit? Kasi nga po, yun ang nagiging tingin natin sa Diyos. Kung ano tingin natin sa Diyos, yung po yung magiging asal natin, yung magiging gawin natin. Napapag-isipan talaga ng tao kasi na hindi ganun kabuti ang Diyos. Dahil nakatira po tayo sa isang mundong punong-puno ng paghihirap. Di po ba? Nakatira po tayo sa isang mundong punong-puno ng trahedya, ng kawalan ng hustisya. Ilan po ang nakakulong sa siko, ilan po nakakulong sa mga kulungan po natin. Tagal-tagal na, ilang taon na hanggang hindi pa nakakalabas. Bakit ka narito? Ay, nangalmot lang ako. Nakapangalmot lang ako kaya nakulong ako. Ang haba na ng pinagdusahan niya, hanggang ngayon, wala pa rin hustisya. Kaya ngayon sabihin, ang Diyos ba ay mabuti? Katagal-tagal na ng tatay ko sa kulungan. Ang Diyos ba ay mabuti? Yung kapitbahay namin, kitang-kita naglaban na nga ako. May taon ni pa kayo nilaban ko, tapos biglang nagsiga. Walang kahusti-hustisya. Where is the justice? Wala talagang justice. Justice meron. And since dito po tayo sa mundong ito nakatira, nasasabi po natin, mabuti ba talaga ang Diyos? Paano ang isang mabuting Diyos ay papahintulot na mangyari ang mga ganitong bagay? Kaya naman, basahin po natin ito, napakahalagang itama po natin ang ating pananaw. Sabihin nga po natin yun, napakahalaga, itama ko ang pananaw ko. Kasi doon po magkakaroon ng change of asal, change of kilos, change of gawa kapag itinama po natin mga kapatid yung ating pananaw tungkol sa Diyos. Kailangan po nating makilala kung sino talaga ang Diyos. Bagamat mabuting malaman natin na mayroon na po tayong mabuting bagong tipan, kailangan matutunan pa rin po natin na meron pong isang mabuting Diyos na nagtakda ng mabuting tipan. Ini-enjoy po natin yung mabuting tipan kasi nakalagay nga po sa vision natin, we are celebrating the new covenant. We are a church where everybody is captivated by Jesus, conscious of the cross and resurrection, characterized by grace, and celebrating the new
covenant. Kanino galing yung good and eternal new covenant na yan? Galing po yan sa good God na dapat po nating makilala. Sabihin nga natin, God is good. Isa pa ho, God is good. Isa pa ho, parang yung naniniwala ka na talaga. God is good. Amen. God is good. Hindi naman kasi isang misteryo na mabuti at mapagmahal po ang Diyos. Idineklara niya po kasing mabuti siya at ipinakita niya pa nga po yung kanyang pagmamahal sa pamagitan po ni Jesus. Romans chapter 5 verse 8 says, "But God clearly shows and proves His own love for us." Ang ganda ng mga kapatid. God clearly shows and proves His own love para kanino? Hawakan mo yung dibdib mo, sabi mo, for me. Isa pa, for me. Para kanino yung love ni God? For me. Amen, mga kapatid? At yun ay malinaw na ipinapakita niya. He clearly showing it. Paano niya pinakita? By the fact that while we were still sinners, Christ died for us. Paano pinatunayan ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa akin, para sa ating lahat, mga kapatid, na namatay po si Kristo doon sa krus nung tayo po ay mga makasalanan pa. You see? Kung si Kristo po ay namatay para sa iyo at inintay niya muna maging mabuti ka, do you think mapupurbahan niya na mabuti siya? Kung sinabi ni Jesus Christ, sige, mamamatay ako sa krus, pero dapat magpakabuti ka muna. Pag nangyayari yun, mga kapatid, yung event na yun, masasabi mo bang, mapakabuti mo talaga, Jesus? Biruin mo, talagang nagpakabuti muna ako bago ka namatay para sa akin. O mas ma-appreciate mo ang kabutihan ng Diyos kapag sinabi sa iyo ni Jesus Christ, mamamatay ako para sa iyo, habang nandyan ka pa sa kasalanan mo. Doon mas magiging malinaw ba na mabuti ang Diyos? Yes. Yun po ang sinasabi ng talata, mga kapatid. Sabihin nga natin, God is good. Totoo po yung pagpapakilala niya sa kanyang sarili, siya po ay perpektong mabuti. Bakit napakahalagang malaman na God is good? Tinutulungan kasi tayo, mga kapatid, itong mapanghawakan ang katiyakan ng kanyang kabutihan. Sa gitna po ng mundong itong wala namang kasigurudahan. Kapag nalaman mo na God is good, kapag sinampalatayanan mo na God is good, mapipirmi ka. Ikaw ay papayapa sa isang mundong itong wala namang katiyakan. Wala pong kasiguruduhan. Maaari po nating pagtiwalaan ang puso niya kahit minsan hindi natin siya naiintindihan. Minsan ba hindi natin naiintindihan si God? Minsan pa may mga tanong ka sa isip mo at hindi mo nauunawaan kung ano yung kanyang mga kaparaanan. Yes. Ano po? Ang sabi niya nga ng Bible sa Isaiah chapter 55:8-9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Magkaiba ba kayo ng way ni God? Sabi ni God, "Neither are your ways my ways." Therefore, pag hindi po tayo nagre-renew ng isip, pag may sinabi si Lord na kaparaanan, pag hindi mo pa naiintindihan, pero dahil alam mong God is good, pwede mo ba siyang pagtiwalaan? Amen. Wala po yung iniwan sa isang magulang. No po? Nakasinabi ng magulang doon sa kanyang anak, "O mamaya anak ka, alas 6 umuwi ka na." Sabi nung bata, meron pa kaming ng mga barkada, ng mga kaibigan ko, alas 6. Siguro tayo mga 7 o'clock. Hindi, umuwi ka na ng alas 6. Hindi maintindihan ng bata kung bakit siya pinauuwi ng alas 6. Pero kung alam niya na mahal siya ng tatay niya, susunod ba siya sa tatay niya? Yes, pagtitiwala niya yung pag-ibig ng tatay niya, kahit na hindi niya naiintindihan kung bakit kinakailangan umuwi na siya ng alas 6. Susunod siya. Ganon din tayo sa Panginoon. Kapag alam mo na ang Diyos ay mabuti, diba? Kapag may pinapagawa siya sa iyo, kahit na hindi mo pa naiintindihan, pwede kang humiga, pwede kang humilata, pwede kang mamahinga doon sa katotohanan. Kasi mabuti ang Diyos. So saka ko na siya iintindihin. Hindi tayo tinatawag ng Diyos na maunawaan muna siya bago tayo magtiwala sa Kanya. Baliktad. Tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala muna sa Kanya, no? Bago tayo, mga kapatid, makaintindi. Yun po yung relationship natin sa Panginoon. Kaya mahalagang makilala po natin, parang hindi tayo namuhula. It is important for us to know God para hindi tayo namuhula. Kapag pinili po nating
paniwala ang mabuti ang Diyos, inililinya po natin yung faith natin dun sa katotohanan ng kung sino talaga siya sa atin. Muli, hawakan natin yung puso natin, sabihin natin, God is good. God is good. Alam niyo sa Korea ngayon mga kapatid, sikat na po yung mga Koreano. Mga K-pop. Meron pong tinatawag silang beauty standards sa Korea. Lalo na kapag ikaw ay K-pop idol. Ano po itong mga beauty standards na to? Dapat pag ikaw ay K-pop idol, ikaw ay slim, meron kang slim body shape. Slim body shape. Sabi mo sa katabi mo, tanggal na ako. Egis na ako. Hourglass figure. Wow, no? Ano yung hourglass figure? Dapat yung katawan mo. Parang, sabi niya, bote ng Coca-Cola. Small, V-shaped face. Double eyelids. Kasi tayo naman mga Pilipino, tayo naman mga nasa Asia nang may double eyelids eh. Ang mga Koreano, ang mga Chinese, ang mga Japanese, sino pa? Wala naman silang double eyelid, isa lang, di ba? Pansinin mo yung kanilang mga mata. Kaya nagpapa-opera pa po sila para magkaroon sila ng double eyelids. Ano pa? High bridge pointed nose. Sabi sa kati mo, yari na naman ako. Di ba? Mas nakakahinga naman ako. Mas malaki ang butas ng ilong ko sa kanila. Fair and pale skin. Patay na naman ako. Almost translucent in appearance. Kaya makakapasa ka, sasabihin doon, kapag mayroong K-pop idol na hindi pumapasa rito, binabash. Nakakansela. No po? Parang si Cyril Manabat. Nakakita lang ng buhok sa kilikili niya, binash na. Sumagot si Cyril Manabat, sabi, buhok sa kilikili, tao ako, no? Kasi po sa online ngayon, mga kapatid, sobrang makapang Kasi lahat parang may opinion. Kaya po, pag may nakitang pangit sa'yo, pag may nakitang hindi ka aya-aya sa kanila, lagot ka. Sa K-pop ngayon, mga kapatid, meron pong beauty standards. At kapag ka meron pong nag-a-apply, merong nagtitrain, doon nilalagay. Tingnan natin kung papasa yan dito sa standard na ito. Kasi may batayan. Ganon din po, mga kapatid, pag-isipan po natin ito. Kung hindi po mabuti ang Diyos, mawawalan po tayo ng batayan at basehan ng kung ano ang mabuti. If God is not good, mga kapatid, mawawalan po tayo ng batayan o basihan ng kung ano ang mabuti. Ang tanging dahilan kung bakit natin napapagkilalang mabuti ang isang bagay ay dahil may ginagamit po tayong pamantayan. At anong pamantayan? Ang di nagbabagong batayang ito ay ang Diyos mismo. Kaya kapag nakakita ka ng isang aksyon, pag yan po ay inilapat mo sa pagiging mabuti ng Diyos, doon mo malalaman kung yung aksyon na yun ay mabuti o hindi. Pag hindi siya pumantay doon sa batayan ng Diyos. Sa halamanan po ng Eden, mga kapatid, binaliwala po ni Adan ang Diyos bilang basihan ng kanyang kabutihan. Kumbaga, tinaasan ni Adan ng kilay ang Diyos at sinabing, hindi ko kailangan ang kabutihan mo. Inutusan sila ng Diyos na huwag kumain doon sa pinagbabawal na bunga, pero ang ginawa po ni Adan at saka ni Eva, kinain po nila. Parang sinasabi nila, hindi ko kailangan ng kabutihan mo. Siyempre, hindi po alam ni Adan na yun na mismo yung ginagawa niya kasi nga nalin lang siya. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang padadaya. Nalin lang po si Adan, mga kapatid, pero dinesisyonan po niyang sumuway. Parang sinasabi ni Adan, ako ang magtatakda ng kung ano ang mabuti at masama para sa akin. Hindi kita kailangan para gawin ito sa akin, kaya ko ito, Diyos. Dahil kinaya nila, nagkamali sila. Dahil kinaya nila, bumagsak po sila. Kinain po ni Adan ang pinagbabawal na bunga at nagtiwala siya sa sarili niyang konsyensya para malaman kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Ang nakakalungkot, mga kapatid, galing po lahat tayo kay Adan. Nang pumasok po ang kasalanan, ang lahat ng tao ay naging makasalanan. Kaya hanggang sa panahon po natin ngayon, nagpapatuloy ang mundong ito sa pagdidesisyon sa sarili niya kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Tama, mga kapatid? Narinig niyo na po yung woke culture. Woke culture. Yung mga nagising na raw. Sa States, sa Western civilization,
As if sila naman talaga yung ano. As if tayo po ay third world country. By the way, mga kapatid, hindi na po tayo dapat tawagin pa third world country. Huwag niyo po tatawagin ang Pilipinas na third world country. Amen, mga kapatid? Bakit? Kapag yung mga taga-first, hindi mo ay first world, nagtatampisaw sa Boracay. Hindi magkanda-ugaga para lang makarating sa Pilipinas. Sa third world country na ito. But God has blessed us with natural resources. Saka makita ng isang bansa, ang ganda-ganda doon ng mga dagat doon. Pag umakit ka naman doon sa norte, makita ka ng mga bundok and it will take your breath away. Why? Because God has blessed us. Amen, mga kapatid? Ngayon, doon po sa hindi umano first world civilization, may mga woke culture na. Ano ba yung mga woke culture? Yung po bang nagising na raw sila sa katotohanan. Halimbawa, nagising na yung mga feminista, nagising na yung mga kababaihan, napantay sila ng mga lalaki. Tama naman mga kapatid, pantay naman talaga yung babae at yung lalaki pagdating po sa oportunidad. Tama mga kapatid, gusto tumakbo ng lalaki, tumakbo rin ng babae. Tama mga kapatid, pero meron po kasing function. Meron pong kaibahan. Kaya po kapag sinabi po ng mga taga-WNBA, gusto namin, ang sweldo namin, sintaas din ang sweldo ni LeBron James. Pero pag pinanood mo yung WNBA, hindi sila makashoot, at hindi sila makapag-dribble, tapos sasabihin nila, gusto namin, pantay kami ng ano, kasi pantay dapat, woke kami, nagising na kami sa katotohanan, mali po yung mga kapatid. Kaya sabi po ni Federer, yung tennis player mga kapatid, paano namang ipapantay niyo yung sweldo niyo sa amin, kayo ay 3 sets lang ang laro, kami ay 5 sets. Di po ba sa trabaho dapat mas mataas ang sweldo na mas maraming ginagawa kaysa sa konti? Tapos gusto niyo pantay? Woke culture. Woke culture. Nasasabihin, ako ay isang babae na nakakulong sa katawan ng isang lalaki. O ako naman ay isang lalaki nakakulong sa katawan ng isang babae. Woke culture, nasabihin, hindi na uso ang mga pronouns na him, and he, and him, and her, and she. Tawagin mo na rin silang they. Bakit? Kasi nga hindi ako he. She ako eh. Woke culture na ikaw bilang isang weightlifter ay pang 200 sa ranking dati nung ikaw ay lalaki. Pero nung deklara ka na ikaw pala ay babae, sumali ka na sa weightlifting ng kababaihan, ikaw na ang nag-champion. Woke culture na sa UFC. Ikaw na dating lalaki, bugbog ka. Pero nung ikaw ay nagbabae-babaihan, ano mangyayari mga kapatid? Binugbog mo yung mga babae. At ikaw ang champion. Woke culture. Bakit? Kasi nga, ang mundong ito mga kapatid ay nagsasabi na kung ano ang tama at kung ano ang mali. Isa natin nakuha kay Adan. Pag binitawan po natin ang Diyos bilang pamantayan ng kung ano ang mabuti, gagawa ka na lang ng sarili mong kabutihan. Batay sa tingin mo. Batay sa popular culture. Pagkatapos, sisisihin po natin ang Diyos. Di ba't ang Diyos po ang nagsabi na huwag kang kumain mula po doon sa punong kahoy na yun? In the first place, di ba po siya nagsabi ng mga kapatid? Kaya huwag po nating sisihin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo po, sisihin ng Diyos. September 11, ano nangyari? 9/11. Bagyong Yolanda. Naalala niyo po? Bilhin niyo, dumating si Yolanda November 4, November 3, nasa Tacloban po kami. Tama ba? November 8, dumating si Yolanda. November 7, nasa Tacloban kami. Nagdidilim na, nagdidilog, yun na, yung last na eroplano na umalis sa Tacloban, yun ang sinakyan po namin. Tapos nagmamadali po yung mga tao as if wala silang mauupuan samantalang lahat naman kami may upuan. Ang tahimik po ng paligid. Nung bumaba po kami nung nandun po kami sa Maynila, ang tahimik po ng paligid. Kumakain kami sa airport. Alas 11 yata ng gabi nung tahimik po. Hindi namin alam, November 8, yun po mangyayari sa Tacloban. 911, Tacloban, ano yung latest? COVID-19. Tila ba tuwing kakaharap po sa krisis at sakuna ang mga tao, meron po laging magsusumigaw at magsasabing, kasi nagpaparusa ang Diyos.
Galit kasi ang Diyos sa New York at galit kasi ang Diyos sa United States. Kaya nangyari yung 911. Galit kasi ang Diyos sa Tacloban. Galit kasi ang Diyos sa Visayas region. Galit kasi ang Diyos sa Pilipinas. Kaya dumating si Yolanda. Tapos nung dumating yung COVID-19, galit na ang Diyos saan? Sa buong mundo. Ayon sa kanila, nagalit daw ang Diyos sa New York, sa Estados Unidos, nagalit ang Diyos sa Tacloban, nagalit ang Diyos sa buong Pilipinas, nagalit ang Diyos sa buong mundo dahil sa mga kasalanan ng tao. Nagkasala kasi ang tao. At ito ay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya malinaw po ang solusyon. Sabi mo sa katabi, umayos ka. Kung galing pala sa ating mga kasalanan, kaya nagalit ang Diyos, aba, hindi umayos ka para itigil ng Diyos ang kanyang paghatol. Dahil kung hindi natin naayusin ang ating mga sarili, itutuloy ng Diyos ang pambubugbog niya sa mundong ito. Bakit? Kasi yun nga po ang tingin ng marami, ang Diyos po ay nagpapadala ng sakuna, nagpapadala ng disgrasya, nagpapadala po ng trahedya. Tama nga po ba mga kapatid ang ganitong pananaw? Tama ba ba na tingnan natin na binubugbog ng Diyos ang mundo? Kaya nagpapadala po siya ng sakuna. Kaya ka na-disgrasya sa bike kasi bubugbugin ka ng Diyos. Binubugbog ka ng Diyos. Galit ang Diyos sa iyo. Sipatin nga po natin mga kapatid ang katotohanan tungkol sa Diyos para masumpungan po natin iba-iba po ang ibang-iba po talaga yung sinasabi ng Panginoon. Ibang-iba yung sinasabi ng bagong tipan ng biyaya sa popular na opinyon ng tao ngayon. Hindi po layunin ng Diyos na pumatay ng tao. Hindi po layunin ng Diyos na bigyan siya ng sakit o paghatol o dahil sila ay hinahatulan ng Diyos sa kasalanan. Hindi po nagbibigay si Lord ng sakit para puwersahin ang tao na magsisi o makinig sa Kanya. In fact, nais po ng Diyos na iligtas ang lahat ng tatawag sa Kanyang pangalan. Romans chapter 10, verse 13 says, "For everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Ano mangyari sa iyo mga kapatid? If you call on the name of the Lord, you will be saved. So, iniintay lang ng Panginoon na tumawag tayo sa Kanya. Ayon kay Pedro, narito po ang agenda ng Diyos sa sanlibutan ngayon. Tingnan niyo po, 2 Peter chapter 3, verse 9. Basahin po natin mula po sa Amplified Classic. "The Lord does not delay and is not tardy or slow about what He promises." Hindi daw mabagal ang Diyos sa Kanyang mga pangako. According to some people's conception of slowness. But He is long-suffering. He is extraordinarily patient. Toward whom? Toward you. Sabihin mo nga sa katabi mo, toward me pala. Pinagpapasensyahan pala ako ng Diyos. Not desiring that any should perish, but that all should turn to repentance. Dinidesire ba ni God na mapahamak ang tao? No. Ayaw nga niya na mapahamak ang tao. Ang gusto nga niya is that all should turn to repentance. Magsisi, magbago ng isip ang mga tao. Hindi po nais ng Diyos na mamatay ang sino man. Ang gusto nga po niya, magsisi ang mga tao, manampalataya sa Kanya. Ano sabi sa 1 Timothy chapter 1, chapter 2, 3 and 4? "This is good and pleases God, our Savior, who wants all people to be saved." Pagawin po natin yung isip natin mga kapatid. Basahin nga po natin yung nakabold lang. God, our Savior, wants all people to be saved. Malinaw? God, our Savior, sino siya? Savior. Hindi po siya tormentor. Hindi po siya punisher. In this new covenant of grace, mga kapatid, nais ng Panginoon na lahat ng tao ay maligtas. Kaya hindi po siya pumapatay. Sabihin nga natin, God is good. Kaya kapag meron pong sakuna, ano po sa tingin natin ang iniisip ng Diyos doon sa langit? Sa langit ba ay nakaupo kaya ang Diyos sa sinasabi niya, galit na galit ako sa inyo at paulanan ko kayo ng mga problema para parusahan kayo. Pagkatapos ko kayong parurusahan ko uli kayo sa aking huling paghukom dahil gigil na gigil ako sa inyo. Yung kaya sinasabi ni God doon sa langit. O baka naman ang sinasabi ng Diyos ay, gayon na lang ang aking pag-ibig sa inyo na isinugo ko ang aking anak upang mamatay para sa inyo at magkaloob sa inyo ng bagong buhay. O baka naman ang sinasabi ni God, malalim ang aking pagmamalasakit sa inyo sa gitna ng nararanasan ninyo ngayon.
At nalulungkot akong kasama ninyo at nais kong maging inyong taga-aliw, tagapayo, at buhay sa kalagitnaan ng mga trahedyang ito. Alin kaya sinasabi ni God? Yung A o yung B? Yung B. Because He is good. Sabi niya natin, God is good. Pero alam niyo, magkaganon pa man, marami pa rin po yung nag-iisip na nagpapadala raw ang Diyos ng mga sakuna. Nagpapadala raw si God ng trahedya para mapagsisi niya po yung mga tao. Pero pag tinignan naman yung salita ng Diyos, baliktad na sinasabi ng salita ng Diyos. Romans chapter 2 verse 4 says, or do you think lightly of the riches of His kindness and forbearance and patience? Not knowing that, basahin nga po natin sabay-sabay yung nakabuod, the kindness of God leads you to repentance. The kindness of God leads you to repentance. What will lead you to repentance? The kindness of God. Ano ang mag-i-inspire sa iyo para magsisi at magbago ng isip mula sa hindi pagsampalataya sa Diyos tungo sa pagsampalataya sa Kanya? Yung Kanyang kalupitan o yung Kanyang kabutihan? Yung Kanyang kabutihan. Mga kapatid. Sabi po sa CEV version, same verse, you surely don't think much of God's wonderful goodness, or of His patience and willingness to put up with you. Don't you know, basahin po natin yung bold, that the reason God is good to you is because He wants you to turn to Him. Bakit daw mabuti ang Diyos sa atin, mga kapatid? Sapagat nais ng Diyos na tayo ay manumbalik sa Kanya. Nanumbalik ka ba kay God dahil binigyan ka niya ng sakit? Lalo bang nai-inlove ang isang bata sa kanyang mga magulang? Lalo bang sumusunod ang isang bata sa kanyang magulang dahil sinagasaan siya ng nanay niya? Alam mo anak, mahal na mahal kita. Gusto kitang mapanuto. At dahil sa pag-ibig ko sa iyo, anak, humiga ka dyan. Sasagasaan kita. Dahil pag nasagasaan kita at napitpit ang iyong tuhod at hindi ka na makalakad at paralisado ka na, doon mo malalaman na mahal kita. Ganun po ba? Ganun po ba mga kapatid? Hindi mga kapatid. Malalaman mo na mahal ka ng tatay mo, na mahal ka ng nanay mo dahil ginawa ka niya ng mabuti. In fact, kahit na ngayon hindi ka na nga sumunod sa kanya eh. Tama mga kapatid? In fact, kahit na nag-rebelde ka na nga sa tatay mo at sa nanay mo. Saan ka pa rin uuwi? Sa nanay. Sa tatay. Sino pa rin ang tatawagan mo kapag mainit ka at ikaw may 40 degrees na bigla na lagnat? Pili po ako ng Lucky May beef noodles. O yung sinasabi ni Pastor Del, pili po ako ng spaghetti, Royal. At saka Skyflakes na nakapagpapagaling daw. Yun ang nakapagpapagaling kay Pastor Del. Sa akin po nakapagpapagaling spaghetti with toasted bread na may butter. Doon naman po sa amin sa Quezon City noon ang pinalalaki. Kanino ka pa rin tatawa? Sa nanay mo. Sa tatay mo. Kahit na halimbawang sila'y pinagdabugan mo na, ginawan mo na ng pinasama mo yung loob, pinaputok mo na yung puso, pero kanino pa rin tayo lalapit? Sa mga magulang. Bakit? Because you know that your parents love you. Because you know that your parents will accept you no matter what. Amen mga kapatid? Kung gano'n yung mga magulang natin, di mas lalo ng gano'n ng Diyos. Tatay siya, nagpapakilala siyang Ama. Hallelujah! Kaya napakabuti ng Diyos sa atin. Kaya sabi ng verse, the reason God is good to you is because He wants you to turn to Him. Nais ng Diyos na huwag kang magpatuloy sa kapahamakang dinidire-diretso mo dyan pang napupuntahan mo, direksyon mo. Kaya nagpapakabuti ang Diyos sa iyo. God is believing na sa pagpapakabuti niya sa iyo, magigising ka sa katotohanan. Gaya ng prodigal son. Di po ba? Nandun na yung prodigal son, kumakain na po siya ng kanin baboy. Nung wala na po siyang pera, wala na po siyang panggastos, bigla nung nagugutom na po siya, sabi niya, na-realize po niya, bakit ako dito kumakain? Nakikiagaw ako dito sa mga baboy na ito.
Samantalang doon sa bahay ng aking ama. You see? So, ganun din po sa atin. Once na tayo po ay magwalwal na sa mundong ito. Ano yung magwalwal? Once na tayo po ay nandito na sa sanlibutan ito, tapos biglang marirealize mo, teka, sinasayang ko yung buhay ko sa takbo ng direksyon ng buhay ko ngayon. Samantalang mahal na mahal ako ng Diyos. Babalik ako sa Diyos. Yun po yung gusto nang sabihin sa atin ng Romans chapter 2, verse 4. The reason God is good to you is because He wants you to turn to Him. Pansinin po natin mga kapatid that it is the kindness of the Lord that brings people to repent. Hindi po tayo pinagbabantaan ng Diyos, hindi po tayo tinatakot ng Diyos para lamang magsisi tayo. Nakakita na po kayo mga kapatid ng isang video, ng isang pusakal, o ng isang askal na nire-rescue, na umpisa palang galit, nakalabas po yung pangil ng pusa, nandun siya sa ilalim ng kotse, inaabot po siya ng rescuer, sabi ng pusa, "Ow!" Tapos napaka-patient po ng rescuer, nung naglabas ng baril. Hindi. Napaka-patient po ng rescuer, tapos binibigyan ng pagkain, tapos kakalmutin siya, naglabas ng pangangot ng para lang mapaawa niya. Ang tagal. Tapos hanggang sa pagdating nung, pag naramdaman na nung aso, o naramdaman na nung pusa, yung pagmamahal ng rescuer, biruin mo nalalagyan na ng tali. Tapos mahihila na siya, tapos madadala na siya sa dog pound, maaalagaan na siya. Tapos katapos-tapusan, di ba yung pinakahuling shot, ang ganda-ganda na niya. Yun yung gusto ni God sa atin eh. Kaya lang, habang inaabot tayo ng Diyos, sa pagitan tinapos na gawa ni Kristo, Nyaw! Kasi ini-enjoy mo ito. Itong sanlibutan ito. Pero once na masabi mo, teka, ba't ako kumakain ng basura samantalang ang iniaalay, inihandog sa akin ng Diyos ay biyaya at pagpapala. Marirealize mo yun. Samantalang inaalay sa iyo ng Panginoon ay eat all you can. Tapos nandito ka. Nagkakalkal ka ng mga itim na plastic sa sanlibutan ito. Tapos pag na-realize mo, bait talaga ng Diyos sa akin. Tama na, katikman ko na yan. Tama na. Tapos na ako dyan. Tapos babalik na tayo kay God. Magsisisi na po tayo. God is good. Sabi mo natin, sa katabi mo, God is good. Kung nais kasi talaga nating maunawaan ang Diyos sa gitna po ng kahit na anong krisis, palagi po tayong tumingin kay Jesus. Bakit? Kasi si Jesus po, mga kapatid, ang representative ni God. Tingnan niyo po sabi sa John 14:9, anyone who has seen me has seen the Father. Ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. How can you say, show us the Father? Kapag nakita mo si Jesus, nakita mo na rin ang Ama. Ang Ama po ay invisible. And yet, si Jesus Christ, God the Son, nagkatawang tao po siya. To be a representative of God. Kaya para sinabi ni Jesus, ipinanganyaya niya, tumingin kayo sa akin. Gusto niyong makita yung Ama, tumingin kayo sa akin, sabi ni Jesus Christ. Anyone who has seen me has seen the Father. Kaya kapag nakita po natin si Lord, parang nakita na natin ang Ama. Hebrews chapter 1 verse 3 says, the Son is the radiance of God's glory. Basahin nga po natin yung nakabold. The exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Sino si Jesus, mga kapatid? He is the exact representation of His being. Siya yung eksaktong-eksakto. Wala pong ni 1 millimeter ng pagkakaiba. Jesus is the exact representation of the Father. Kaya gusto ba nating malaman kung anong agenda ng Diyos? Si Jesus po ang naghahayag nito. Kung magtatanong ka, Lord, anong agenda mo? God the Father o Ama, anong agenda mo sa mundong ito? Tumingin po tayo kay Jesus, mauunawaan po natin ang Ama. Madidiscovery po natin sa anak tungkol sa agenda ng Diyos sa mundong ito. Ano po agenda ng Diyos? John 3:17 says, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Bakit mo naparito si Jesus, mga kapatid? Para hatulan ng sanlibutan? Hindi. To save the world. Yun ang gusto ng
Ama. Ano po? Nilinaw pa nga po lalo ni Jesus yung mission niya nang sabihin po niya sa John chapter 12 verse 47 ang ganito. If anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person. For I did not come to judge the world but to save the world. Ba't daw na parito si Jesus, mga kapatid? To judge the world? No. To save the world. Sabihin nga natin, God is good. Maging malinaw po sa atin yun, mga kapatid. Na kaya naparito si Kristo ay upang iligtas tayo. Kaya kung nais po nating makilala, maunawaan po ang Ama, tumingin po tayo sa anak. Malinaw po ang mga pahayag ni Kristo tungkol sa gawain ng Ama na magligtas sa sanlibutan. At hindi po paulanan ang mundong ito ng sakuna, trahedya, disgrasya. Ano po? Kita-kita rin po natin kung paano nakipag-ugnayan si Jesus sa mga tao nung nandito po siya. Sabi sa Luke 4:40, as the sun went down that evening, all the villagers who had any sick people in their homes, no matter what their diseases were, brought them to Jesus. And the touch of His hands healed everyone. Nagpapagaling po ba ang Diyos? Kasi ngayon, mayroon po naniniwala, hindi daw nagpapagaling ang Diyos. Paano malalaman na nagpapagaling ang Diyos? Tumingin ka kay Jesus. Ilang sakit at karamdaman ang pinagaling ni Jesus ayon sa ating talata? All. Nagdala yung mga villagers ng anumang may sakit, sino mang may sakit. No matter what their diseases were. Taas nga po kami na may karamdaman ngayon. Taas lang kamay, may karamdaman yan. Sige po tayo mag-pray. Thank you, Lord. Sabihin po natin, Panginoon, Jesus, hindi ka nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Nagpagaling ka noon, kaya nagpapagaling ka pa rin ngayon. Salamat po sa tinapos mong gawa sa krus. Binayaran mo na ang aking sakit at karamdaman. Nagbayad ka, nagdusa ka. Kaya, Panginoon, tinatanggap ko ngayon ang kagalingan ng aking sakit. And then, quietly, sabihin mo kung ano yung sakit mo kay God. Tinatanggap ko kagalingan para sa hallelujah. Tanggapin mo yan, kapatid, yung kagalingan. At sa pangalan mo, Jesus, sabihin po natin, dinideklara ko na ako ay malusog, na ako ay malakas, na ako ay masigla, na ako ay mabubuhay ng mahaba sa mundo ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Amen. Praise God. Amen. Panampalatayaan po natin, baguhin po natin yung isip natin. Sabi doon, and the touch of His hands healed everyone. The touch of His hands healed everyone. Noong panahon na yon, bago sa krus, kinakailangan pang hipuin sila ni Kristo. Kasi nga, nandun si Kristo. Kailangan hipuin sila ni Kristo para sila ay gumaling. Pero di po ba, ngayon, pagkatapos na po ng krus, alam na po natin, 1 Peter chapter 2, verse 24b, that by the wounds of Jesus, you were healed. Sa mga latay ni Jesus, tayo ay pinagaling na. Amen. Kaya doon pa lang sa krus, in-anticipate na ni Jesus Christ kung magkakasakit ka. At kung sakaling magkakasakit ka, meron ng healing that is available for you. Tatanggapin mo na lang. Amen, mga kapatid? Eh sabihin ng iba, ba't hindi ko natatanggap? Kasi nga, hindi ka pa umaabot dun sa point na gusto mo nang tanggapin. Amen, mga kapatid? Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na mayroong mga tao gusto nila may sakit sila? Kasi enjoy nila mayroong nag-aalaga sa kanila. Royal. Balik ulit sa Royal. Teka, nakakain ng Royal ka na. Nakakain ng spaghetti ka na. Ano pa po yung masakit? Enjoy niya na may nag-aalaga sa kanya. So ang tanong, gusto mo ba talagang gumaling? O gusto mong alagaan ka? Gumaling. Pag umabot ka na sa point na, yes, gusto ko nang gumaling, then tanggapin mo na, kapatid, yung kagalingan na noong pa naman sa krus ay ibinigay na sa iyo. Tapos lalakad ka na ngayon sa kagalingan. Hallelujah! Why? Sabi mo sa katabi mo, God is good. God is good. Kaya kung hindi pala sa Diyos nagmumula, mga kapatid, ang lahat ng sakit,
Ang lahat ng sakuna, ang lahat ng trahedya, lahat ng kaguluhan, lahat ng kamatayan, saan galing? Galing ito mga kapatid sa mundong ito na tinitirhan natin. Galing ito sa mundong ito na bumagsak na. Pinakita po ni Jesus yung pagkakaiba. Tingnan niyo po ito talatang ito. Dati binabasa lang po natin ito na hindi natin ako-contrast. John chapter 16 verse 33 says, I have told you, sabi ni Jesus, this thing so that, sabi ni Jesus, in me, you may have peace. Tanong, huwag mo nang basahin yung what do we have in Jesus? Ulitin natin, what do we have in Jesus? Peace. Tingnan niyo po yung contrast. In this world, you will have trouble. Contrast. What do we have in this world? Trouble. Ano raw mahihita natin sa mundong ito? Trouble. Ano naman ang ma-enjoy natin kay Jesus at malalasap kay Jesus? Peace. Magkaiba ba? O huwag natin pagbintangan si Jesus. Huwag po natin pagbintangan ng Diyos na kapag may sakit ka, ibigay yan ng Diyos. O kasi tinuturuan ka ni God, o kasi babasagin ka ni God. O kasi tinuturuan ka niya ng diksyon. No. Sabi ni Jesus, malinaw na, in me you will have peace. Therefore, what are you enjoying today? What are you experiencing today? Trouble o peace? Kung trouble, tanongin mo, baka naman kasi tinanggap ko. Baka naman kasi tinanggap. Minsan sa mga confession na po natin, sinasabi na natin, alam mo yung sakit ko? Ha? Kanina? Alam mo yung sakit ko talagang lumalaki lumalala Kaninong sakit? Asa nyo, ay okay. According to your faith, it will be done to you. Tinanggap mo na pala yung sakit mo. Sabihin nga natin, i-reject ko ang sakit na ito. Hindi akin ito sa pangalan ni Jesus. Amen mga kapatid, palakpakan nga po natin si Lord. I-reject po natin yan. Hindi naman galing sa atin yan Ang dapat natin tanggapin, yung peace. Yun ang kaloob ni Lord. Why? Sabihin nga natin, God is good. Pansinin po natin mga kapatid, ang dala po ni Jesus, kapayapaan. Kaya lang, nakatira kasi nga tayo sa mundong ito na minsan, even in the Christian world, gumagamit mo ng mga talata na sala. Ano po pinakamatinding talata mga kapatid, pinakapopular na talatang ginagamit po ng maraming religious leaders sa panahon po natin ngayon, pag may sakuna, pag may trahedya. 2 Chronicles. Narinig niyo na yun? 7:14. Nung bumagsak po yung dalawang building sa New York, 2 Chronicles 7:14. Nang nagkaroon po ng Yolanda, 2 Chronicles, yung mga nasa samahan ng mga evangelical churches, sigawan kagad sila. 2 Chronicles 7:14. Nung dumating ang COVID, sigawan na naman yung mga nandun nagpapastor. 2 Chronicles 7. Ano masabi ng 2 Chronicles 7:14? If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Pansinin po natin mga kapatid na yung talatang yan ay if, then. If, then. Nakita niyo po? If, gagawin niyo to, then, gagawin ko to. So, sino ang nagre-respond? Tao o ang Diyos? Ang Diyos. Tumutugon lang ang Diyos sa gagawin mo. So therefore, if you humble yourself, if you pray, if you seek my face, if you turn from your wicked ways, doon pa lamang ako makikinig mula sa langit. I will forgive their sin and I will heal their land. Sigawan po, mga bishop, mga ibang naglilingkod sa Panginoon. Ito po lagi ang pinupuntahan nila, 2 Chronicles 7:14. In fact, nung hindi pa po tayo nag-aaral ng biyaya, dito rin tayo tumatakbo. Di sasabihin din natin, gawin natin ito para ito naman ang gawin ni God. Marami po yung naglalapat ng talatang ito sa mga sitwasyong kinakaharap natin, hindi lamang din sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya tila pinapalabas po nila na kapag may terrorism, galing kay God.
Pag may bagyo, may lindol, may pagputok ng bulkan, pati na yung COVID-19, kasalanan po ng Pilipinas, kasalanan din ng buong church kasi nagkakasala. Kaya dapat magkaroon na naman ng revival. Kailangan magkaroon na naman ng pagsisisi. Kailangan umiyak na naman tayo sa Panginoon, humingi ng tawad ng paulit-ulit. Para, sabi doon, then I will hear from heaven, I will forgive their sin, and heal their land. Kaya lang, alam niyo po, tayo po nag-aaral dito, alam po natin na mali ito, tama? Now, hindi ito mali sa kanila. Hindi ito mali doon sa lumang tipan. Mali na ito sa atin. Napakalaking pagkakamali na gamitin po yung talatang ito sa ganung paraan. Bakit po? Dahil ang talatang ito ay nandoon sa lumang tipan ng kautusan na para sa mga Hudyo lang. Para sa mga Israelita lang. Tumingin ka nga sa paligid mo, tingnan mo rito kung may Israelite. Meron ba? Lahat po tayo nito, hentil. Na nabubuhay pagkatapos na ng krus. Wala pong Israelita rito. So tama po ito doon sa kanila. Sa lumang tipan. Sa konteksto po ng binasa natin, biruin niyo mga kapatid, ang mga Israelita, sa kontekstong yan, sila po ay naghandog ng 22,000 na baka. Basahin niyo po yung verse 5. Note niyo na lang. Naghandog po sila ng 22,000 na baka at 120,000 na tupa. Para matakpan po yung kanilang mga kasalanan at na maihandog po nila yung templo na ginawa ni Solomon. Namuhay po yung Israel sa ilalim ng kautusan, nakipag-ugnayan po ang Diyos sa kanila sa magitan po ng kasunduan, lumang kasunduan. Natakpon po yung mga kasalanan nila sa magitan ng pagdanak ng dugo ng mga hayop. Yun ang nangyari ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Tandaan po natin mga kapatid, tayo po mga anak ng Diyos, tayo po mga Kristiyano, tayo po mga mananampalataya. Wala po sa ilalim ng kautusan. Romans 6:14, alam na po natin ito. Wala ka sa ilalim ng law. Wala po tayong templong pinupuntahan. Bakit? Sabi mo sa katabi mo, ikaw na kasi ang templo. Hindi ka na pumupunta sa templo, ikaw na kasi ang templo. 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19. Hindi natin kailangan mamuhay sa ilalim ng 613 na utos na para sa mga Israelita lamang at hindi tayo naghahandog ng mga hayop para sa ating mga kasalanan. Meron po ba rito naghahandog pa ng hayop? Wala. Hindi mo kailangan ng dugo ng hayop. Bakit hindi? Dahil si Kristo na po ang tumupad sa kautusan. Matthew 5:17-18, Romans 8:3 and 4, Romans 10:4. Si Kristo na po yung kordero ng Diyos. Siya na po ang nag-alay ng kanyang once for all perfect sacrifice. Siya po yung walang dungis na kordero na nagpalaya sa atin sa ating mga kasalanan. At dahil sa kanyang sakripisyo, perfecte na po tayong pinatawad magpakailanman. Balikan nga ulit natin yung Hebrews chapter 10:14. For by the one offering, ilang offering? Ilang offering po mga kapatid? One. Ilang offering doon sa 2 Chronicles? 22,000 plus 122,000 is equal to 142,000. Tita niyo po yung pagkakaiba? Ito po, one offering, He has perfected forever. Gaano ka katagal na perfect? Forever. Sabi mo sa katabi mo, you are perfect. Because of Christ. He has perfected forever and completely cleansed. Gaano ka daw nilinis talaga? Completely. Diba? Ang galing maglinis ni Kristo eh. Hindi siya katulad natin, pag sinabi, maglinis ka ng bahay tapos pag-uwi ng nanay mo, nalinis mo ba? Hindi. Si Kristo, He completely cleansed. Those who are being sanctified, bringing each believer to spiritual completion and maturity. So, ang laki ng pagkakaiba mga kapatid. Namumuhay po tayo ngayon sa ilalim ng bagong tipan. Mas mabuti at nakahigit na tipan. Mas mainam po yung alay natin si Kristo. Mas magaling si Kristo. Mas epektibo po si Kristo. Kaya malingkunin po natin yung 2 Chronicles 7:14, tapos kapag may trahedya ngayon, sasabihin natin 2 Chronicles 7:14. Umayos ka muna para ang Diyos ay makinig sa iyo. Baliktad mga kapatid.
Ang Diyos po ang nag-ayos ng kaligtasan. Tapos ngayong alam mo na ikaw ay niligtas ng Panginoon. Sumampalataya ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya. Baliktad po mga kapatid. Kaya po, nakikibasa po tayo ng sulat ng may sulat. Sa totoo lang. Ikaw ba, kapag ka may sulat ka, naka-address sa'yo, gusto mo basahin ng iba? Hindi. Nakikibasa po tayo ng sulat ng may sulat. Tandaan po natin tayo mga anak ng Diyos ay may kumpleto ng kapatawaran. Ito yung pinag-uusapan po natin sa faith. Tapos tinanggap na po natin yung lahat ng mga pinagpipray natin kay Lord. Sumampalataya na tayo sa Kanya. Ano sabi ng Matthew chapter 7 verse 7? Ask and it will be given to you. Humingi ka na ba? Kay Kristo na iligtas ka? O therefore, ask and it will be given to you. Have you asked? Was it given to you? Yes. Bakit? Kasi if you ask, it will be given to you. Amen? Humingi ka at ikaw ay tatanggap. Kung humingi ka, tumanggap ka? Oo. Yun ang sabi eh. Seek and you will find. Have you sought? Have you found? Yes. Have you sought the kingdom and His righteousness? Yes. Have I found it? Yes. In fact, nandito na ako sa kingdom ng Diyos ngayon. Kumatok na ba ako? Yes. Nakinig pa si Kristo, nagbukas pa siya ng pintuan? Yes. In fact, nung kumatok din siya sa puso ko, binuksan ko rin yung pintuan ng puso ko at pumasok siya at nagfe-fellowship na kami ni Lord at walang hanggan na kami magfe-fellowship. Amen mga kapatid? Hallelujah! Ay, naganap na. Kung naganap na po mga kapatid, edi enjoy po natin. Ano pa yung pangako ni Lord? John chapter 6 verse 35. Kapag tayo daw po ay sumampalataya sa Kanya, hindi na rin tayo magugutom, hindi tayo magugutom. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Dati, kinakanta natin, as the deer panteth for the water, so my soul Lord after. Parang sabik ako sa iyo. Tapos may bago yan eh, I am so desperate for you. And ano yun? I'm desperate for you. Alam niyo, ibig sabihin mga kapatid ng desperate. Ang ibig sabihin po ng desperate mga kapatid ay yung bang walang-wala ka. At dahil walang-wala ka, ikaw ay desperado na. As if walang-wala ka. Samantalang ang sabi ng Biblia, merong-meron ka. Dahil kay Kristo. Hindi ka na daw magugutom, hindi ka na mauuhaw. Kaya nga po isang Kristiyano, satisfied na siya kay Lord eh. Amen mga kapatid? Kahit nasabihin na sa liputan, ito, tikman mo pa ito, gawin mo pa ito, kulang ka pa. Hindi. We are already satisfied in Christ. Hindi ako nagugutom, hindi rin ako nauuhaw. Why? Because I have everything. 2 Peter 1:3, for His divine power has bestowed on us absolutely everything necessary for a dynamic spiritual life and godliness. And through true and personal knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. Nasa atin na po ang lahat. Kaya ang New Covenant message po mga kapatid na pwede natin ibahagi sa mundo ngayon ay hindi po mga kapatid tungkol sa isang mundong pauulanan ang sanlibutan ito ng trahedya, ng sakuna. Na hindi po isang Diyos na naghihiganti. Hindi po sa isang Diyos na malupit at mapaghanap, kundi isang Diyos na nananabik na magligtas. 2 Peter chapter 3 verse 9, few verses. The Lord isn't slow to do what He promised, as some people think. Ganyan niyo po ito mga kapatid. Rather, He is patient for your sake. Bakit ang patient si Lord? For whose sake? For my sake. He doesn't want to destroy anyone. Ganda nito. But wants all people to have an opportunity to turn to Him and change the way they think and act. Ayaw niyang mapahamak ang sino man, ayaw niyang wasakin ang sino man, kundi ang nais po niya ay magkaroon ng opportunity ang lahat na manubalik sa Kanya. Bumalik tayo sa Kanya. Kaya po mga kapatid, ang nais ng Diyos is for all people to have an opportunity to turn to Him and change the way they think. Bakit? Last verse. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Now is the right time. See, now is the day
To be saved. Kailan daw ang araw ng kaligtasan? Ngayon. Kaya kapag inanyayahan po tayo ng mga ligtas, huwag mo nang ipagmamaya o ipagpabukas pa. Ngayon na. Kapag inanyayahan na tayo ng Panginoon. What is our takeaway? Basahin po natin sabay-sabay. Mean it with all your heart. God is good, and in Christ, I am raised. Let us pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Pawiin mo po, Panginoon, ang lahat po ng katuruan na mali, na kulang sa aming mga isip, yung mga inupuan po namin na teaching na hindi po ayon sa pagtingin sa lente ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Salamat po, Panginoon, na biniyayaan mo na kami. At dahil po doon, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri. Na meron kaming isang Diyos na mabuti. Isang Diyos na sabik, na akapin po kami ng kanyang kabutihan. Kaya nga po, Panginoon, kung kami po ay wala pa sa iyo, hindi pa nagtitiwala sa iyo, at sa ginawa ng iyong anak, yun ang nais namin gawin ngayon. Kapatid, kung narito ka, napakinggan mo yung mensahe, hinipo ka ng Diyos na kanyang kabutihan, o kung nanonood ka ngayon sa YouTube, o sa Facebook, ng broadcast na ito, sampalatayanan mo si Kristo. Magtiwala ka sa ginawa niya sa krus. Mararanasan mo ang kanyang kabutihan. Nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala kay Kristo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Salamat po sa krus. Hinalay mo iyong buhay para sa akin. Sumasampalataya ako. Nagtitiwala sa tinapos mong gawa sa krus. Pinatawad mo na ang lahat kong kasalanan. Pinagaling mo na ako sa lahat ng aking sakit at karamdaman. Ako ngayon ay ligtas, hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa inyong biyaya. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. And amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. You are good. Mabuti kang Diyos at hindi ka nagbabago. Salamat po, Panginoon. Mga kapatid, ihanda po natin yung ating mga puso. Tayo po ay magpipira-piraso ng tinapay.